Katahanan bang paniniwalang ang mga Pilipino ay mambang? Hindi. May kalayaan ba ang mga pari? Sa hindi mo sa pityo. Hindi ko pa masyado nadalo ang libingan ng ama. Mga anak ko! Ang aklat na ito ay isang akda sa kasaysayan ng Pilipinas na nagtataglay ng mga katotohanang pangyayari sa pagmamalupit at panghahalipin. Ito ay malupit na kabanata sa ating bansa na hindi dapat pang maulit kailanman. Ipinapakilala ko po sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng aking matalik na kaibigan. Ikinagagal ako makilala ang pura ng aming bayan. Pagpatawad niyo sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkamali, binata, ngunit hindi ako kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Isang Indio na nagkaroon lamang ng kaunting nalalaman at nakapunta lamang sa Europa ay nagpapalagay na halos na isang doktor. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad na lahat. Ngayon pa lamang ipinarurusahan na ang ama ng isang ulupong na nangangamatay sa bilangguan at wala nang mahigaang. Ako naman pakinggan niyo sa aking sasabihin. Ipinausig niya ang aking ama at ibinilanggo, pati ang libingan ng aking ama ay kanyang hinamak. Kayong mga makapangyarihan sa lipunan, hindi ba't karapat-dapat na lang siyang mamatay? Hindi isang panaginip ang paninirahan sa Europa sa loob ng 7 taon. Walang pinagbago ito. Sa hindi mo sa pityo ang nangyari sa'yo. Sa palagay ko'y naging malapit kayo ng aking ama. Maaari niyo bang ikwento ang nangyari sa kanya? Inukwento ko sa inyo, subalit ako'y sabayan ninyo sa paglalakad patungo sa kwartel. Ikaw pala, Crisostomo. Magandang hapon sa iyo, kapatid. Tuloy ka. Lagi mo ba akong naaalala? O sadyang hindi makakalimutan natin sa mga magagandang hilak na kilala mo sa iyong paglalakad. Paano kita malilimutan ngayong ang pinig may naririnig ko mag-isa gubat ng aliman? Inusal-usal ko yung pangalan ng isang gapo man ako kapatid. Walang lugar ng hindi. Hindi ko pa masyado nadalo ang libingan ng ama. Dahil sa aking pagkakasakit, sabi daw ni Kapitan Chagoy, pinagawa niya raw ito ng nitso at tamnan ko raw ng bulaklaking halaman ang libingan ng ama. Nilagyan ko rin ito ng cross na ako ang mismong gumawa. Isang cross po bang malaki ang iyong palatandaan? Opo. Ang cross po ay sinunod ko na. Sino? Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Baka nagkakamali kayo. Wala akong ginawang masama sa iyong ama. Magsabi ka ng totoo. Baka si Padre Damaso ang tinutukoy niyong may gumawa sa iyong ama. Patuloy, binimultahan kita ng 25 dahil sa mali pagtutuo mo ng kampana. May permission na po kaming umuwi. Alas 10 pa lang kayo ng gabi pwedeng umuwi. At ikaw, hindi ka pwedeng umuwi. Kuya! Crispy! Anak ko! Basilio! Ang anak ko! Crispy! Basilio! Anak!
ko kaya. Gusto mo bang kayahin ang ginagawang pagmamatsyag sa iyo ng isang turahan ng tao kamatagpunta? Mag-ingat ka dahil ang pagbubo ay nakapanaling ng mata. Kailan kaya ako magkakaisip? Kung magkakaroon na ng pagiging mo ang panaka. Ito ay halaw sa ikalawang aklat, kabanata 9, salaysay 20. At nakasaad ang mga salitang winika ng Diyos at iniginawat mo sa kanila ang mabuting kalooban upang mapalangunin ang pag-aral. Hindi mo binawi ang biyaya ng salita sa kanilang bibig at sa halip ay binigyan mo ng tubig upang mapawi ang kanilang mga uhaw. Tama na. Tumigil ka na sa pagkanta. Marunong ka pala sa Tagalog. Buwes ka nga sa likuran ko. Baila! 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 Ikaw naman ang sumayaw. Sasayaw ka o hindi? Naiingit ka ba sa akin? Oo. Naiingit ako sa sagot mo. Kilala mo ba ako? Kilalang kilala. Ikaw lang naman ang nakatilas mo yung leader. Alam mo ba na ako ay hindi nakatilas sa iyo? At ako ay kagamin. Anak, nakita ito katabi ng isang bangkay. Clarita, hindi ba sa iyo yan? Hinintay mo mga pisos mo bago siya umalis. Santo. Hindi ako nangyayari. Hindi. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo, Tia. Hindi. Nanay, ako po ito si Basilio. Gumising ka.